Nationwide at DZRH Provincial at Regional Correspondents. Balita from the kasama si Kises Habson. DZRH Balita from the Balitang Prompty. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang Balitang Prompty ngayong araw ng Lunes, February 16, 2026. Sa ating headlines, Balitang Prompty. arrest warrant laban kay Senador Bongo de la Rosa at iba pang kasabwat sa kasong crimes against humanity, hiniling na ilabas na ng ICC. Balitang Prompty. Ika-6 na sunod na linggo ng taas presyo sa petrolyo kasado bukas. Balitang Prompty. Ilang kalsada sa Maynila isasara para sa Chinese New Year. Number coding scheme suspendido. Balitang Prompty. Mongolian National inakusahang espiya arestado sa Zambales. Balitang Prompty. Higit 55 milyong pisong halaga ng shabu isinilid sa Biblia, kumpiskado sa NAIA. Balitang Prompty. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Balitang Prompty. Nanawagan ng ilang human rights group sa International Criminal Court na maglabas na ng arrest warrant laban sa mga kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sabit sa kasong crimes against humanity. Ito'y makaraang tukuyin ng ICC bilang co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte sa naturang kaso. Sina Senator Christopher Bongo, Senador Bato de la Rosa at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Kasama rin sa mga pinangalanan sina dating PNP Chief Camilo Cascolana, Oscar Albayalde, dating Davao City Police Chief Vicente Danao, dating NBI Director Dante Giran, at dating Davao City Police Chief at dating PIDEA Director General Isidro La Peña. Ayon sa International Coalition for Human Rights in the Philippines, dapat ay agad upang humarap sa paglilitis kasama ng dating Pangulo. Sinabi ng grupo na hindi umano kayang usigin ng Philippine Judicial System ang mga nasabing personalidad at posibleng magkaroon ng destruction of evidence, pananakot sa mga saksi at pagtakas. Sinang-ayunan naman ito ng Duterte Panagutin Network na nagsabing mas lumilinaw na ang umano'y sistematikong pagpatay sa drug war. Balitang Prompty. Alas 3:10 ng umaga sa pagpapatuloy pa rin at kaugnay po ng balitang yan, itinanggi naman ni Senador Christopher Bongo at ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang paratang ng International Criminal Court na sila ay co-conspirator sa drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Go, walang basihan at hindi patas ang akusasyon at iginiit niyang wala siyang kinalaman, kaalaman o otoridad sa umano'y extrajudicial killings. Mariin din itong itinanggi ni Aguirre at sinabing wala siyang ginawang mali at pinipilit lamang umano siyang idawi upang mapatibay ang kaso laban kay Duterte. Sa inilabas na redacted ICC filing noong February 13, 8 ang pinangalanan sa umano'y
o na umano'y associates ni dating Pangulong Duterte na may common plan mula 2011 hanggang 2019. Kabilang nga po sa listahan sina dating PNP Chief Oscar Albayalde at ang mga opisyalis din ho ng pamahalaan na sina Vicente Danao, Isidro La Peña, Dante Giran, Camilo Casculan na pumanaw noong 2023. Ngayon din si Senator Christopher Bongo at Senador Bato de la Rosa. Nakatakda naman na ituloy ang confirmation of charges laban kay Duterte sa February 23. Balitang Promdi. Samantala, mariin naman na kinundina ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban ang umano'y panghihimasok ng International Criminal Court o ICC sa bansa sa pamamagitan ng paghahain ng mga tinatawag nitong illegal na indictment laban sa ilang mga opisyal ng pamahalaan. Ito'y kasunod ng pagtukoy ng ICC kina Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Bongo bilang umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tinatawag na common plan kaugnay ng kampanya kontra illegal na droga. Git ng PDP laban, wala umanong sa jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas at itinuturing nilang paglabag ito sa soberenya ng bansa. Inakusahan din ng partido ang Administrasyong Marcos na umano'y pinahintulutan ng naturang hakbang ng ICC. Dagdag pa ng PDP laban, handa silang lumaban gamit ang lahat ng legal na paraan upang ipagtanggol ang dignidad at kasarinlan ng Pilipinas. Balitang Promdi. Samantala, dumako muna tayo mga balita mula sa probinsya. Unahin natin ang Pangasinan. Dati at kasalukuyang mga politiko dumagsa daw po sa burol ni 5-time House Speaker Joe De Venecia sa Dagupan City. Sila po ay nagbigay ng kani-kanilang mga mensahe. Ibalita mo yan RH 38, Freddy Fajardo. Ilan sa mga nagbigay ng kanilang mensahe sa huling gabi ng pagpupugay dito sa Dagupan City kay dating 5 times House Speaker Jose De Venecia Jr. ay sila Mary Jane Ortega, dating mayor ng San Fernando City; Eric Singson, dating 2nd District Congressman ng Ilocos Sur; Mauricio Dumugan, Lone District Congressman ng Baguio City; Rachel Arenas, 3rd District ng Pangasinan; Mark Lambino, Vice Governor ng Pangasinan at dating Pangasinan Governor Amado Espino Jr., kasama si dating API Party Representative Mike Morden. Kahapon alas 7 ng umaga dumating sa burol ni JDB si Vice President Sara Duterte at bandang alas 9 ng umaga dumating naman si Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Samantala, bukas alas 5 ng umaga ililipat ang mga labi ni former Speaker De Venecia Jr. mula sa Simbahang Bato sa Dagupan City ay dadalhin sa Minor Basilica of Our Lady of Rosary ng Manawag, kung saan magkakaroon ng memorial mass sa pangunguna ni Most Reverend Socrates Villegas, at pagkatapos ng Manawag ay dadalhin na ang kanyang mga labi sa House of the Representatives sa Quezon City para naman sa Memorial and Necrological Service. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristartet nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Sa kaugnay pa ring balita, pangungunahan naman ni House Speaker Faustino D. III kasama ang mga dating House Speaker ang memorial service kay dating House Speaker Jose De Venecia sa Plenary Hall ng Batasan. Bibigyan ng tribute ngayong araw sa Kamara si De Venecia na naging 5-term bilang House Speaker. Ang eulogy ay i-deliver ni D at susundan naman ito ng tribute mula kay dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na dating House Speaker Martin Romualdez, Manny Villar, Feliciano Belmonte at iba pa. Magkakaroon din ng legislative memorabilia at video presentation na magpapakita sa highlights ng public service ni De Venecia bago ang mensahe ng kanyang may bahay na si Representative Gina De Venecia ng Pangasinan.
Nagsilbing speaker si JDV sa loob ng 5 termino mula 9th, 10th, 12th, 13th at 14th Congresses. Balitang Prompty. Alas 3:16 ng umaga sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita. Makikipagpulong naman ngayong linggo si Senator Erwin Tulfo sa mga opisyal ng Department of Foreign Affairs at ng Department of Migrant Workers. Ito'y upang talakayin ang posibleng hakbang para sa kaligtasan ng higit 24 na Pinoy seafarers na sakay ng ilang barko ng Russia. Ayon kay Tulfo na chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, nais niyang malaman ang aksyon ng DFA at ng DMW upang matiyak ang kaligtasan ng mga tripulanteng Pinoy sakaling lumala pa ang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Nais din niyang alamin ang ng DMW kung ang mga seafarer ay direct hire o dumaan sa manning agency upang malaman kung sino ang dapat na managot. Samantala, nakipagpulong na rin si Senador Tulfo kay Ukraine Ambassador Yulia Fedeva noong nakalipas na linggo. Sa kanilang pulong, nakiusapan ni Tulfo si Fediv na tulungan ng Filipino prisoners of war na si Raymond Santos Gumangan na makausap ang kanyang pamilya kahit sa telepono. Nangako naman ang Lady Ambassador na tutulungan si Gumangan at titiyakin ang pagtrato dito ng maayos sa alinsunod sa Geneva Convention. Matatandang si Gumangan ay nadakip ng mga tropa ng Ukraine habang nakikipaglaban sa ilalim ng Russian forces. Kahit na ayon sa pamilya nito ay driver lamang ang kanyang pinasok na trabaho abroad sa isang online job hunting platform. Balitang Prompty. Samantala, sa oras na alas 3:18 na po ng umaga, balikan natin ang mga report mula sa probinsya. Puntahan natin ang Central Luzon. Standby Danny. Yun daw pong dating guro na ngayon ay isang vlogger. Natimbog naman sa pagbebenta ng droga sa Bagak, Bataan. Abay, hindi magandang example yan. Turuin mo teacher ka. Dati kang teacher. Tapos yung mga vlogger dapat ay mga influencer. Tapos nagbebenta ka pala ng droga, no? Ibalita mo nga yan ang Rage 37, Danny Cumilang. Sa kulungan nag-Valentine's Day ang isang dating guro na ngayon ay isa ng vlogger matapos masakote ito ng araw ng Valentine's Day sa pagbebenta ng illegal na droga sa Barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Ayon sa ulat ni Bagak Chief of Police Major Roger Pisinio, ang suspect na nasa kote matapos pagbenta ng halagang 500 piso ng droga ang nagpanggap na buyer ay edad ito 46 anyos na tubong Quezon Province na residente ito ngayon sa Barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Nabawi din ng mga operatiba ng SDEU Bagak ang ginamit na mark money at cellphone na gamit ito sa transaksyon sa pagbebenta ng droga. Nakumpiska sa suspect ang 5.2 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 35,360 pesos. Ang suspect at mga ebidensya ay nasa kustodiya na ng Bagak Municipal Police Station para sa kaukulang investigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso ngayong araw ng Lunes. Danny Cumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Oras natin alas 3:20 na po ng umaga. Hindi prioridad ni Senador Bam Aquino ang 2028 presidential elections. Yan ang naging sagot ni Senador Aquino nang matanong siya ng media sa kanyang plano sa susunod na halalan. Sabi ni Senador Bam, sa halip na pagtuunan ng pansin ng politika, mas makabubuting mag-focus muna sa pagtugon sa mga pangunahing suliranin ng ating bansa. Ayon pa sa senador, hindi dapat na namumulitika habang napakaraming pinagdaraanan ng taong bayan. Bilang chairperson ng Senate Committee on Basic Education, sinabi po ng senador na tututok siya sa pagsusulong ng mga panukalang batas na direktang makatutulong sa mga Pilipino.
Kabilang dito ang Classroom Building Acceleration Program o CAPT Act na layong tugunan ang kakulangan ng silid-aralan sa bansa sa tulong ng LGU at non-government organizations. Ngayon din ang Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act. Nakilala rin bilang blockchain the budget bill na magpapalakas sa transparency at pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Kamakailan ay naaprobahan na po sa Senado at sa ikatlo at pinal na pagbasa ang CAPT Act o Senate Bill No. 1482 at ang CADENA Act o Senate Bill 1506. Balitang Prompty. Naalarma naman si Senator Sherwin Gatchalian hinggil sa umano'y pag-leak ng mga tanong sa Professional Licensure Examination ng Professional Regulations Commission o PRC. Sa Senate hearing, binanggit ng senador na delikado ito dahil maaaring makapasa ang mga hindi kwalipikadong doktor, engineer at guro na posibleng magdulot lamang ng panganib sa buhay at kaligtasan ng mga Pilipino. Ang pahayag ng senador ay kasunod ng ulat ng Second Congressional Commission on the Education na may mga bahagi umano ng March 2023 Board Licensure Examination for Professional Teachers na kumalat online. Iginit naman ni Rosita Navarro, chairperson ng Career Progression and Specialization Program Credit Accumulation and Transfer System Committee for Professional Teachers, hindi nagmula sa loob ng PRC ang anumang leakage at may quarantine protocol umano sa paggawa ng eksama. Ngayon din, lumutang sa pagdinig na posibleng nangyari ang leak habang isinasagawa mismo ang pagsusulit. Balitang Prompty. Dumako naman tayo, balita naman mula kay Rex Cantong. Sa Negros Island Region, isang miyembro daw po ng Philippine Army patay. Isa naman ang sugatan sa nangyaring engkwentro sa Tanay, Negros Oriental. Go ahead, RH46, Rex Cantong. Patay ang isang miyembro ng 11th Infantry Battalion ng Philippine Army matapos ang engkwentro sa pagitan ng tropa ng militar at New People's Army o NPA sa Sitio Mansilot, Barangay Santo Niño, lungsod ng Gihulngan, Negros Oriental. Sa report ni Police Lieutenant Colonel Romeo Cobo, hepe ng Tanay City PNP, dalawang mga militar ang nasugatan sa nasabing engkwentro kung saan patay dito ang isa habang ginagamot sa ospital, habang isa pa rin ang ginagamot sa ngayon sa nasabing ospital. Nakatanggap umano ng report mula sa mga residente na mayroong extortion activities sa lugar kung saan nangyari ang bakbakan laban sa 5 umano'y miyembro ng New People's Army. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Rex. Bad news naman para sa mga motorista. Pasado na ang hanggang higit pisong taas presyo sa produktong petrolyo. Bukas, sa pagtaya po ng oil industry sources, piso hanggang 1 peso and 20 centavos ang posibleng dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, habang nasa 40 hanggang 60 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. Posible naman na maglaro sa 40 hanggang 60 centavos din ang itataas sa kada litro ng kerosene. Una nang sinabi ng DOE Oil Industry Management Bureau na bunsod ng panibagong taas presyo ang tensyon sa Iran. Ito na rin po ang ika-6 na linggong sunod ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ngayong araw ng Lunes, i-anunsyo po ng mga oil company ang pinala ang oil price adjustment, habang bukas naman ito ipatutupad alas 6 ng umaga. Balitang Prompty. Isasara ang ilang kalye sa lungsod ng Maynila simula ngayong araw, February 16, bilang bahagi ng selebrasyon sa Chinese New Year. Sa abiso po ng Manila Police District, magsisimula ang aktibidad ng alas 3 ng madaling araw o kanina nagsimula na. Unang isasara ang Binondo Intramuros Bridge sa umaga, nasusundan naman ang Jones Bridge mamaya pong alas 7 ng gabi.
Isasara rin ang Plaza Lorenzino Ruiz. O baka isasara po yung Plaza Lorenzo Ruiz. U-turn access mula Juan Luna hanggang Quintina Paredes dakong alas 10 ng gabi at maging bahagi po ng Ongpin at Plaza Cervantes. Pinapayuhan po ang mga motorista na maghanap muna ng mga alternatibong ruta. Balitang Prompty. Suspendido ang number coding scheme. Simula naman bukas, February 17. Kasabay po yan ang pagdiriwang sa Chinese New Year. Ayon po sa anunsyo ng MMDA, dahil special non-working holiday, bukas, maaaring bumiyahe sa mga pangunahing kalsada mga sasakyan na may plakang nagtatapos sa 3 at 4. Wala pang anunsyo ang Makati City kung may ipatutupad din na suspensyon sa kanilang sariling number coding scheme. Ayan po pinatutupad sa 7 hanggang ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Sa hiwalay na advisory, inihayag naman ng Manila Police District na may ilang kalsada din sa Binondo ang isasara. Ngayong araw February 16, bisperas ng Chinese New Year. Kabilang nga po dito ang Binondo Intramuros Bridge simula alas 3 ng madaling araw kanina at ang southbound lane ng Jones Bridge simula alas 7 ng gabi at ang northbound lane na magsisimula naman alas 9 ng gabi mamaya. Balitang Prompty. Standby, Jocelyn Maque. Naghahanda na ang Manila Cathedral para sa pagdaraos ng Ash Wednesday bilang pagsisimula ng Kwaresma sa milyong-milyong Katoliko sa bansa. Una na rito ang pangongolekta ng tuyong palaspas na susunugin sa mga susunod na araw. Muli silang nagpapaalala sa 3 bagay na dapat daw pong gawin tuwing Kwaresma. Ito po ay ang pananalangin, pag-aayuno at pagbibigay ng limos. Nakikiisa naman ang National Commission on Muslim Filipinos sa Muslim community para sa gagawing muna sighting ngayong Ramadan. Inaasang magpapakita po ang buwan ngayong Miyerkules pero maaari din itong lumitaw sa araw ng Huwebes ayon sa World Forecast. Balitang Prompty. Puntahan na natin ang report ni Jocelyn Maque sa Western Visayas. Lalaki patay sa pananaksak ng nobyo ng kanyang dating karelasyon sa San Dionisio, Iloilo. Pang selos, pinagmulan nito Alamin nga natin ang detalye. Jocelyn Maque ng Action Radio, Iloilo. Patay sa pananaksak ang 44 anyos na lalaki na pumunta sa sayawan sa barangay San Nicolas sa bayan ng San Dionisio. Sa pag-imbestiga ng pulisya, nagkaroon ng tensyon nang magkita ang biktima na si alias Batal at suspect na si alias Bulldog na tiga Sara, Iloilo. Ayon sa hepe na si Police Captain Maria Rosela Buenvenida, unang sinuntok ng biktima ang suspect. Walang idea ang biktima na may kutsilyo ang suspect na ginamit nito sa pananaksak. Dinala sa ospital ang biktima pero dineklarang dead on arrival. Parehong lasing ang biktima at suspect ayon pa sa pulisya. Pinaniniwalaan na love triangle ang motibo sa krimen matapos malaman na ang suspect ang nobyo ng dating karelasyon ng biktima. Nadiskubre rin na 1 taon pa lang na magkahiwalay ang biktima at ang kanyang dating nobya. Nahaharap sa kasong murder ang suspect. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, arestado naman ng Bureau of Immigration ng isang Mongolian national sa Zambales dahil sa umano'y espionage activities o paniniktik. Inilala po ang suspect na si Bold Baatar, Bold Erdene, 30 anyos na dinakip sa isang aviation academy sa Barangay Lipay, Dinggin, Iba, Zambales. Batay sa intelligence report, isa umanong highly trained pilot na may military background ang naturang suspect at graduate ng Defense University of Mongolia at Civil Aviation University of China. May lisensya rin umano siya bilang jet fighter pilot mula sa People's Liberation Army Air Force Aviation University at
at may karanasan bilang sundalo sa fighter aircraft operations. Naging dahilan ng alarma ang kanyang presensya sa Zambales dahil malapit ito sa West Philippine Sea, partikular sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Lumalim ang investigasyon matapos umanong magsagawa siya ng unauthorized reconnaissance sa loob ng solo flight exercises kung saan ay nakuhaan siya ng aerial photos ng ibang airport at Palawig River area. Tinuring siya ng BI bilang undesirable alien at inakusahan ng paglabag sa Immigration Act dahil sa aktibidad na hindi tugma sa kanyang visa at special study permit. Balitang Promdi. Iginiit naman ng Philippine Navy na hindi apektado ang mga sundalong Pilipino sa mga pahayag at pag-atake ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mataas ang moral ng militar at nananatiling nakatuon ang mga tropa sa kanilang mandato at sa frontline. Ito po'y kasunod ng palitan ng pahayag matapos na bawala ng 16 na opisyal ng Kalayaan Palawan na tumuntong ng China, Hong Kong at Macau matapos nilang ideklarang persona non grata sa kanilang isla ang ilang Chinese diplomats. Una nang sinabi ng DFA na hindi nakatutulong ang naturang ban sa pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa at nanawagan ito sa Chinese Embassy na maging mahinahon at profesional. Iginit naman ng Chinese Embassy na ang kanilang mga pahayag ay ginawa upang ipagtanggol ang interes at dignidad ng China habang patuloy nilang sinisisi si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela sa lumalalang palitan ng pahayag. Balitang Promdi. Alas 3:33 ng umaga. Balikan natin mga balita mula sa probinsya sa Eastern Visayas. Lalaki na lunod sa Calbiga, Samar River, malapit daw po sa palengke ng bayan. Balita mo yan, RH32, Jimmy Angay-Angay. Isang lalaki na lunod sa Calbiga River malapit sa public market ng bayan. Ayon sa report ng PNP, ang biktima ay isang lalaki na kasuot ng brown na t-shirt na brand Mr. Lee. May printed sa dibdib na kaitim ng pants, nasa 50 hanggang 60 taong gulang. Nadiskubre ito na palutang-lutang sa Calbiga River sa bayan ng Calbiga, Samar. Dinala ang biktima sa Calbiga Rural Health Unit para masuri ang pagkakilanlan at sanhin ng pagkamatay. Sa kasalukuyan na imbestigahan ng kapulisan, ang insidente patuloy sinasagawang follow-up operation ng Calbiga PNP. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Alas 3:34 na po ng umaga. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na hindi sapat ang kasalukuyang stock ng imported na sibuyas upang pabagsakin ang presyo ng lokal na pulang sibuyas sa merkado. Ang pahayag ay kasunod ng reklamo ng ilang onion farmers sa Nueva Ecija na bumaba umano ang farm gate price dahil sa pagdami ng imported onions na nakaimbak sa cold storage sa Central Luzon. Kaugnay nito initasan ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel ang Bureau of Plant Industry na beripikahin ang reklamo at alamin ang hakbang upang maprotektahan ang kita ng mga magsasaka. Ayon sa DA, base sa datos, nasa 4,000 metric tons o higit 4,000 metriko tonelada ng red onions o pulang sibuyas at 5,200 metriko tonelada ng yellow onions. Sa atin ay white onions. Sa mga cold storage, karamihan po ay imported. Sa average warehouse price, 30 pesos and 36 centavos ang halaga kada kilo. Inaasahang tatagal po ang supply ng red onion hanggang sa February 19 at ang puting sibuyas o yellow onions ay hanggang sa March 15. Dagdag ng DA, bagamat tila may oversupply sa unang tingin, maaaring bahagi lamang ito ng paghahanda sa pagdami po ng lokal na ani na inaasahan na sa rurok ng Marso hanggang sa Abril.
Balitang Prompty. Alas 3:36 na po ng umaga. Arestado ang isang German national sa NAIA Terminal 3 matapos na madiskubre ng Bureau of Customs ang higit sa 55.3 milyong pisong halaga ng shabu na may timbang na higit 8,000 gramo na itinago po sa loob ng Biblia. Ayon sa BOC, dumating sa bansa ang 77 years old na pasahero na kinilalang si Peter mula sa connecting flight galing sa Addis Ababa, Ethiopia. Nabuking ang smuggling attempt matapos na makitaan ng irregularidad sa imahe po at sa kakaibang density ng kanyang bagahe nang idaan ito sa X-ray inspection. Sa isinagawang physical examination at tagpuan ng 2 Biblia na may 9 na improvised pouches na naglalaman daw po ng puting kristal na substance. Bukod pa sa mga false compartment sa lining ng maleta. Balitang Prompty. Samantala, dako tayo, balita naman mula sa Davao. Target listed at street-level drug personality na aresto naman ang dalawang buy bust operation na isinagawa po dyan sa Davao de Oro. Ibalita mo yan, Jun Suter ng Action Radio Davao. Magkasunod na operasyon kontra illegal na droga ang matagumpay na ikinasan ng Davao de Oro Police Provincial Office na nagsulta sa pagkakaresto ng 2 hinihinalang drug personality sa magkahiwalay na bayan ng lalawigan. Sa mismong araw na mapulso na dakip sa Barangay Poblasyon, Maragusan ang target listed suspect na kilala sa alias Busing matapos ang bypass operation na isinagawa ng Maragusan Municipal Police Station katuwang ang mga intelligence at mobile force units ng kapulisan na kumpiska mula sa suspect ang mga pakiti ng hinihinalang shabu, tuyong dahon ng marijuana, marked money at drug paraphernalia. Samantala, madaling araw ng Pebrero 14, isa pang bypass operation ang kinasal sa Barangay San Roque sa bayan ng New Bataan kung saan naaresto ang isang street-level drug personality na nakilalang si alias Boss na recover sa operasyon ng ilang pakiti ng hinihinalang shabu at mga ebidensyang ginamit sa bintahan sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ang mga suspect ay nasa kustodiya ng kapulisan at maharap sa kaso paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang nagpapatuloy ang pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga sa buong Davao de Oro. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you, June Suter. Nagbabala naman sa publiko ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR na hindi kinakain ang isang uri po ng alimango na tinatawag na devil crab. Yan ay matapos ang ulat na may namatay na isang content creator mula sa Puerto Princesa City nang kainin niya ito. Dagdag ng BIFAR, taglay daw po ng devil crab ang liyoga o liyoga sa lokal na pangalan na ang tetrodotoxin at saxitoxin na lubhang delikado sa tao. Kabilang daw po sa posibleng sintomas ng pagkalason ay ang pagmamanhid ng dila, hirap na paghinga at paralysis. Ang ganitong uri ng alimango ay madalas na nakikita sa coral reefs sa katubigan ng La Union, Albay, Batangas, Ilocos, Marinduque, Palawan, Quezon, Sorsogon, Zamboanga at Island of Mindoro at maging sa Panay. Balitang Prompty. Kaya ho doon sa mga content creator o yung tinatawag na mga vlogger, wala ho kagaya ho ng lagi nating binabanggit, ano? Uy, very supportive sa mga vlogger. In fact, sabi nga natin, gusto nating maging kagaya nila. Pero lagi po nating tatandaan ang pagiging vlogger ay may kalakip na responsibilidad. Hindi lamang sa mga taong nakakapanood sa inyo, kundi maging sa inyong sarili. Dapat ay maging maingat sa lahat ng mga gagawin. Sabi ko nga kanina ay mga influencer, ika nga.
Hindi po pwedeng yung for the content para lamang kumita. Kasi aminin natin at hindi, ang pagiging vlogger, although yung iba talaga passion para sila ay sumikat. Pero yung iba ko kasi ginagawa na po itong hanap buhay upang sila ho ay kumita. O kaya naman yung mga may trabaho para magka-extra. Pero at the same time, dapat ay alam ho natin kung ano yung magiging delikado ang ating buhay at hindi po pwede yung post lang ng post. Pabida lang tayo ng pabida sa video para lamang sa pangalan ng ating content. Alas 3:42 ng umaga na lalo na ho yung mga nagkakalat ho ng fake news. Ayun, dapat matuto tayo sa mga ganyang bagay. Alas 3:42 na po ng umaga, samantala, naglabas naman po ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, National Capital Region, ng kabuuang 50 show cause order sa mga non-compliant na PUV, terminal at operator sa Metro Manila. Ayon po sa LTFRB, ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin na nasusunod ang mga alituntunin at kondisyon ng prangkisa ng mga pampublikong sasakyan. Kabilang po sa paglabagang ng kaukulang mga ipinapatawag ay ang kakulangan po ng garahe ng mga operator, hindi pagsunod sa terminal requirement at issue ng roadworthiness ng mga unit. Inimok naman ng LTFRB ang Regional Director na si Attorney Zona Rosset Tamayo at ang mga operator po na sumunod sa mga patakaran ng ahensya at tiyaking ligtas at maayos ang kanilang mga sasakyan bago bumiyahe. So, ano daw yung mga hinahanap ba ng LTFRB dito? Kung mapapansin nyo ho, kapag may mga terminal, halimbawa, walang CR sa loob ng kanilang terminal. Kung may CR man, madumi, mapanghi. Bukod po dyan, wala pong mga pasilidad na para sa mga PWD. Yung pagkakaroon po ng kahit papano'y masisilungan ng mga pasahero kapag nag-iintay ng kanilang sasakyan. Yung mga waiting shed. Yan po ha. At syempre yung kalinisan ng kapaligiran. Bukod pa sa dapat ay maayos at roadworthy ang kanilang mga sasakyan. Balitang Prompty. Alas 3:44, magkakasa naman ng malawakang manhunt operation ng Philippine National Police matapos na barilin ang isang ex-beauty queen sa Isabela. Ito ay alinsunod sa kautusan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. At ayon po sa PNP Chief, tututukan nila ang paghahanap at ika-aresto ng mga suspect na sangkot sa krimen. Una nang inatasan ng General ang Regional Director ng Police Regional Office 2 at ng 4B na magsagawa po ng malalimang investigasyon. Binaril ang 32 anyos na biktima sa loob ng kanyang sasakyan habang kasama ang 3 nitong anak na hindi naman nadamay pero nag-iwan daw po ng matinding trauma sa nangyaring insidente. Balitang Prompty. At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Dito po sa Balitang Prompty, tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi ng ating programa, ang ating batian at talakayan. Muli oras, 15 minuto bago mag alas 4. Balitang Prompty. Isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan na Luzon, Visayas at Mindanao at all over the world. Dahil ating mga kababayan hindi lang dito sa Pilipinas, may mga nakatutok din sa ibang panig ng bansa, ibang panig ng mundo. Yung iba ay mga nagtatrabaho pa sa mga oras na ito at ang iba naman ay nagpapahinga na. Kaya ang ating bati sa kanila ay good morning, good evening, good afternoon. Po sa inyong lahat kasi hindi natin alam kung ano oras po dyan sa inyo. Today is February 16. It's a Monday morning.
Kumusta na po kayong lahat? Katatapos lamang ng Valentine's Day. Masaya ba ang mga puso ng lahat? O merong mga nalulungkot? Pero importante ho dyan, lagi natin tatandaan, sabi ko nga nung nakalipas na Valentine's Day, hindi kailangang boyfriend, girlfriend, hindi kailangang asawa. Basta't kayo ho'y may kapamilya na nagmamahal at minamahal, ayos ang Valentine's Day. Hindi kailangan ng mamahaling regalo. Hindi kailangan ng mamahaling pupuntahang kainan, mamahaling date. Basta't po't magkasama, ang mga taong nagmamahalan ay sold na. Meron nagtatanong dito kanina, Sweet Kisses, saan ka po nung Valentine's Day? O yan, si Virgilio Sakdalan, sabi niya, saan nyo sinelebrate ang Valentine's Day, Sweet Kisses? Aba, ako ho may pamilya. Siyempre, may asawa, may mga anak. So, siyempre, hindi na, kadalasan siyempre, may mga pagkakataon na kahit ang mga mag-asawa, nag-date pa rin. Pero kung minsan kailangan natin maging practical, lalo na sa hirap ng buhay ngayon, sa bahay na lang pwede namang magluto. Tapos doon na lang kayo mag-celebrate kasama, hindi lang kayong dalawa, kundi pati yung inyong mga anak kasama, di ba? Kasi ang Valentine's Day naman po hindi lang para sa mga mag-asawa at magnobyo nagmamahalan, para sa buong pamilya. Iyan ay araw ng mga puso. At lahat naman ng tao ay may puso. So lahat ng tao ay nagmamahal, kaya't lahat po ay may karapatan na mag-celebrate ng Valentine's Day. Sabi ni Dante Bonyola, ako po, masaya po ako kahit single. O, di ba? Muli, happy birthday. Belated happy birthday kay Val Gonzalez, kay Attorney Reg nung nakalipas na Valentine's Day. Bukas naman ho ay February 17. At tayo ho ay magse-celebrate syempre ng Chinese New Year, sabi nung iba. Sabi nung ilang mga kakilala ko, bakit daw nagse-celebrate pa ng Chinese New Year pero ayaw natin sa China? Kasi ho, ang Chinese New Year, bahagi po kasi ang China, ang mga Chinese sa ating kasaysayan at hindi na po natin po pwedeng ipagkaila na tayo po may mga kababayan na may lahing Chinese at nagse-celebrate din po ng Chinese New Year. Lalo na po yung ating mga Filipino community dyan sa may bahagi po ng Binondo. Good morning po and advance happy Chinese New Year po sa inyong lahat. Tsaka kung wala naman po talaga yung issue ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea na may kagagawan ay yung mga nasa nandoon sa pwesto sa kanilang bansa sa ngayon sa kasalukuyan. Kung tutuusin, maayos naman at maganda naman po ang relasyon talaga noon At naging yung ating mga kababayan, yung mga Filipino-Chinese, malaki din ang naitulong niyan sa atin, lalo na sa mga business. Dito po basta yung business na legal. Dito po sa ating bansa. And don't forget, marami din tayong mga tradisyon na kinuha din po sa mga Chinese kasi matagal din po tayong nasakop. Diba? Tsaka wag nating nilalahat kasi marami din naman tayong kagaya ng binanggit ko na rin ito dati. Marami din mga nice people. May mga nice Chinese din naman. Marami sa kanila actually. Good morning muna. Ang ating pagbati din syempre. And advance happy birthday syempre. May makakalimutan ba natin? Bukas po ay hindi lang po Chinese New Year ang ating sineselebrate. Biruin mo nga naman. Manapadamay pa sa Chinese New Year. Birthday ng aming mother dito. Si Tita Ems. Si Mother Malu Cabral. Magdiriwang na ng kanyang 18th birthday bukas. Diba Mother Malu? Ano ba? Hindi pa. Sasabihin na naman ni Mother Malu. Masyado mo naman ako pinabata. Magdiriwang po na kanyang 30th birthday. Si Mother Malu. Tomorrow. Tita Ems, kaya advance happy birthday. And hindi na kailangan sabihin naway mabusog mo kami. Check na check yun. Check na tayo'y mabubusog ni Mother Malu. Kahit
Kahit nga hindi niya birthday, binubusog ho kami. Hindi lang sa pagmamahal, pati po yung aming mga tiyan na talagang pag nakita niyo yung mga nag-uumpisa dito sa RH, ako, lahat ho halos kami, mapapayat. Pero kapag ka nagtatagal, lalo na sa shift na ito, ay naglolobohan na. Yan dahil sa pagmamahal ni Mother Malu. Ayaw kaming nagugutom. 9 minutes bago alas 4 ng umaga. Good morning and happy viewing din po sa mga nagme-message atin. Uy, Ma'am Becky Tisuka, sorry nung nakalipas na linggo ay nalimutan kong batiin pero humabol naman ako kay Kati Takeda. Nagdiwang ng kanyang kaarawan, belated happy birthday din sa kanya, ha? And bukas nga ho ang ating sinaselebrate ay Chinese New Year, Year of the Fire Horse. Sabi daw po sa Chinese Zodiac, ang mga fire horse daw po, makapangyarihan daw po ang kombinasyon na sumasagisag sa matinding energy, pagkakaroon po ng tapang at kalayaan, pero meron din daw pong bigla ang mga pabago-bago ng mood. Ang apoy daw po ay kumakatawan sa matibay na determinasyon at emosyon at lakas ng loob, habang ang kabayo naman po ay sumisimbolo sa bilis ng pagkilos, ambisyon at pagnanais po na lumaya sa mga limitasyon. Ganyan daw po ang mga karakter daw po ng fire horse na posible nating maramdaman sa ating kapaligiran. Kaya daw po inaasahan na ngayong taong ito, 2026, papasok na, magiging mabilis daw po ang takbo ng mga pangyayari. Hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo, ha? Mula sa personal na desisyon, karera, negosyo, hanggang sa mas malawak na galaw sa lipunan at maging sa politika. Ayan po ang pagtaya po ng mga feng shui expert. Dahil po ang fire horse daw po ay kilala bilang taon din po ng risk-taking. Kaya kung saan po ang mga matapang na hakbang ay maaari daw pong magbunga po ng posibleng tagumpay. Kaya naman po ay posible din po nakabiguan. Depende, kaya nga risk. Ngunit nangangailangan din daw po ito ng sapat na pag-iingat at disiplina upang hindi daw po madala ng bugso ng emosyon. Ang 2026 daw po ay malaking desisyon ng pagbabago ng direksyon sa buhay, pagputol sa lumang nakagawian at pagsisimula po ng bago at mas matapang na landas. Risky pala ito, no? Kumbaga nakakatakot no? Gayunman, paalala daw po ng fire horse na ang lakas ay dapat daw pong sabayan ng karunungan. Dapat ay maging wais sa lahat ng pagdedesisyon. At ang apoy ay hindi kontrolado, kaya't maaari daw po itong makasira. Ngunit ang apoy din po kung kapag po ginamit ng tama ay nagbibigay din ng liwanag at lakas upang magtagumpay. Ayan lang po, hindi na ako magbibigay sa inyo ng kung ano ba iswerte. Hindi naman tayo feng shui expert Ano ba yung malas? At saka yung malas at swerte na yan, nakadepende ho yan sa pagkilos ng isang tao. Isang magandang umaga muna pagbati natin, Course Navarro Galindez. Ngayon din kay Efren Lorenzo, good morning. Talaga, Efren Lorenzo. Ako'y binobola-bola mo, ha? Sabi niya, blooming na blooming po kayo ngayong Monday. Sabi mo lang yun. Naantok nga ako. Wilma Nares ng General Trias, Cavite. Isang magandang umaga. Ganon din po ang pagbati natin kay Lani Rehuso. Nakikinig at nanonood. Keep safe and always keep safe and happy Monday and God bless us all watching from Kidapawan City. Salamat po. Binabati rin po natin isang magandang umaga. Sabi dito ay belated happy Valentine's Day. Sa pinaglutuan ko, ano bang niluto mo? Kare-kare daw. Kare-kare. Ako ng kare-kare at bili niya ako ng magandang relo. Grabe. Shoutout daw po kay Peachy Abada. Sana, sabi nga daw yung Valentine's Day daw ho ay
sana all day. Ha? Huwag ganun. Okay lang yan. Kumbaga darating din ang para sa ating lahat. Huwag magmamadali ika nga, ha? Kasi pag tayo ho ay nagmadali, baka dahil lang para sa Valentine's Day, sa mga susunod pang Valentine's Day, baka magkamali ho tayo. Diba kung minsan kapag tayo nagmamadali kahit sa pagbili ng mga kagamitan, kamamadali natin, hindi na natin na-check kung merong damage ang ating mga binibili. Kaya sabi nga wag pa, anong tawag doon sa Tagalog? Wag nalimutan ko yung term wag basta basta yun yung wag padalos-dalos dahil baka daw po tayo ay mapahamak kapag tayo ay padalos-dalos. Good morning, Ruby Bartolome. Kahit di po nyo nag-greet ang birthday ng asawa ko noong February 9, dahil sa mga tips nyo, bakit naitulong ng tips ko, Ruby Bartolome? Pwede, baka sakali, Ruby, baka sakali lang makahabol pa. Message mo agad ako. Anong pangalan? Dito na lang, nakabantay ako, ha? Anong pangalan ng iyong asawa? Belated happy birthday natin. Alam ko nag-message ako sa iyo Sabi ko sa comment sa iyo, i-message mo ko sa message request. Kasi yung mga message request, tinitingnan ko naman. Kung na-message mo ko, maaalala ko. Pero sa bagay, ayoko rin namang magpakatiyak-tiyak na mababati ko. Kasi yung kay Miss Becky Tisuka nga, in advance na niya isang araw. Minessage na ako. Hindi ko pa nabati. Anyway, sorry po talaga kung minsan talaga mahirap po yung dalawa-dalawa ang tinitingnan kong platform dito para sa greetings. Lloyda Ibanez, Sacramento, isang maganda umaga mula sa Santa Rosa, Laguna. Angelita Gonzalez, huwag padalos-dalos. Ayan, tama ho. Maraming salamat. Good morning. Belated happy Valentine's din sa iyo, MM Quinto Oteripse. Binabati rin po natin na isang maganda umaga. Ayan belated happy 86th birthday kay Vic Modok Sr. Salamat ng marami. Binabati rin po natin Aldi Idorot mula sa Caloocan, Ana Orogo Dumao mula sa Eastwood Residence San Isidro, Rodriguez Montalban, Rizal, Glenn Sabiano Villorente, watching from New Washington, Aklan. Good morning. Ganun din kay Levi Mariano from Senior Citizen, Barangay Balok, Purok, Santo Domingo, Nueva Ecija. Jim Olier ng Tamban, Alcala. Echo Ferds, Moises. Good morning. Good morning din po kay Angelita. Ganun din po kay Ted Nevilla. Eric Mercado ng Las Piñas. Good morning din po. Happy belated Valentine's Day din kay Willie Sumugoy. At ganun din po ang pagbati natin ng Owen Bax, Karun Alex, Randy Martin ng Paniki Tarlac, Danny Muyot, Celso Areglado Cosico. Good morning and happy Valentine's Day din po kay Wilma Nares, yun, General Trias Cavite, Juno Oliveros. Good morning. Sa lahat po ng hindi ko nabatiin ako, pasensya na. Bukas ulit babatiin ko, pero at least ngayon medyo mas marami na ho ang aking nabate. At least nakabawi-bawi ho ako sa inyo. Love kita. Lapit na Holy Week. Good morning ho sa inyo, ha. Bong Maniego, good morning and maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok at sumama sa akin sa loob ng isang oras dito po sa ating programa. Ito po ang Balitang Promdi. At ako po ang inyo nakasama, Kisas Habson. Susunod naman si Kong Angel Palmones at magandang umaga, Pilipinas. Oras po natin, eksakto ang punto 4:00. Good morning and happy Monday. Kahit nagtago na ang buwan. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia.
ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos.